Magandang araw mga kababayan. Update lang tayo sa binabantayan nating bagyong si Christine. Ngayong araw, October 25, 2024, Friday. Although palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, pero posible itong bumalik siya namang pagpasok ng bagong bagyo. Aalamin natin yan. At kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang informed sa lagay ng panahon. Ngayong umaga, ang sentro ng Severe Tropical Storm Christine ay nasa layong 125 kilometers hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, mabilis itong kumikilos patungong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot ng hanggang 730 kilometers mula sa sentro ng bagyo, kaya't maraming lugar pa din ang apektado. Ayon sa forecast, kikilos si Christine patungong kanluran, hilagang kanluran sa loob ng susunod na 48 hours at lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Sa mga darating na araw, maaaring mag-loop ang bagyo sa West Philippine Sea at bumalik patungong silangan. Ang muling paglakas ng bagyo ay posible habang nasa dagat at bagamat mananatili itong severe tropical storm sa susunod na 5 araw, may posibilidad na ito ay maging ganap na typhoon. Yung sinasabi dito ng Pag-asa na maglulup yung bagyo or iikot dahil magkakaroon ng hilahan sa paparating na bagong bagyo na tatawagin na Leon. Ito siya. Ganap na itong tropical depression, so papasok kasi ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw habang papalayo si Christine. So by next week, October 29, maghihilahan na yung dalawa. Pabalik na ulit si Christine. Kung makikita nyo, lumapit na ulit siya dito sa may Northern Luzon habang itong bagong bagyo na si Leon ay umangat naman papuntang Japan. Ito yung forecast model na tinitingnan din ng Pag-asa. Pero pwede pang magbago yan. Sa GFS or Global Forecast System na operated by US National Weather Service, ang forecast nila hindi babalik si Christine. At ang mangyayari ay mas lalapit sa atin si Bagyong Leon dito sa Northern Luzon. Kahit sa JMA model, nakikita nila na babalik itong si Christine habang papalapit si Leon. So patuloy po tayong mag-monitor dito kasi although papalayo na nga si Christine, meron namang bagong bagyo na papasok. Sa taas nga nito, meron pang isang low pressure area pero mababa naman daw ang chance na ma-develop at maging bagyo. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, hilagang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Rizal, at hilagang bahagi ng mainland Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Rizal at Cavite, Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, kasama ang Pulilio Island, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hilagang bahagi ng mainland Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, hilaga at gitnang bahagi ng Sorsogon at hilaga at gitnang bahagi ng Masbate kasama ang Ticao at Burios Island. Sa bandang Visayas, Aklan, Capiz, Antique kasama ang Caluya Island at hilagang kanluran bahagi ng Iloilo. Ayon sa pinakahuling Weather Advisory number 26, magdadala ng malakas na ulan si Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Luzon. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 ay posibleng makaranas ng minor hanggang moderate na epekto mula sa gale force winds habang ang mga nasa ilalim ng signal number 1 ay maaaring makaranas ng minimal hanggang bahagyang epekto mula sa malalakas na hangin. Magdadala rin ng malalakas na hangin ang bagyo at iba pang wind flow sa mga lugar sa labas ng mga wind signal. Inaasahan ng mga malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Hinihikayat
hinihikayat ang lahat na mag-ingat at sundin ang mga abiso mula sa mga lokal na otoridad para sa kaligtasan, maghanda para sa mga posibleng panganib tulad ng pagbaha, landslide at malalakas na hangin. Manatiling nakatutok sa mga balita at tiyakin ang kaligtasan ng inyong pamilya. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.